Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagnilay-nilay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay-nilay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit ano man ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundong puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at yun ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso, ng takot. Maaring yumanik ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas, at ang ating pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Bagong Tipan. Bagong Tipan. Nasa Mateo, Kabanata 6, talatang 23. Dito po ang sinasabi, ngunit kung ang mata mo ay masama, mapupuno ng kadiliman ang buong katawan mo. Kung ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman, napakalalim ng kadilimang iyon. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin ngayong umaga. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, buong puso kaming lumalapit sa iyo sa pagsisimula ng panibagong araw. Maraming salamat sa biyaya ng panibagong umaga na hinhinga ang iyong ipinagkaloob. At sa pagkakataong muli, kami ay mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, katapatan, at pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Panginoong Hesus, habang kami ay naghahanda upang magnilay ng iyong banal na salita, buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang iyong mga aral. Hipuin mo ang aming puso upang tanggapin ang iyong katotohanan ng may kabuwaang loob at pananampalataya. Alisin mo ang anumang pag-aalala, takot, pagod at alinlangan na maaaring humadlang
sa aming pakikinig sa iyong mga tinig. Banal na Espiritu Santo, ikaw ang aming guro at tagapayo. Patnubayan mo kami sa aming pagninilay upang ang bawat talata ng kasulatan ay maging buhay at makapangyarihan sa aming mga puso. Naway hindi lamang kami maging tagapakinig ng iyong salita, kundi maging masunurin din tagatupad nito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Dalangin namin ang iyong pagpapala sa aming mga pamilya, sa aming simbahan, sa aming mga pinuno, sa aming mga guro at sa lahat ng aming makakasalamuha sa araw na ito. Ingatan mo ang mga may karamdaman. Palakasin ang mga nanghihina. Aliwin ang mga nalulungkot at bigyan ng pag-asa ang mga pinanghihinaan ng loob. Gawin mo kaming kasangkapan ng iyong pag-ibig, kapayapaan, at kabutihan saan mo kami dalhin. Sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito, naway ikaw ang aming maging gabay. Tulungan mo kaming mamuhay ng may katapatan, kababaang loob, pag-ibig at pananampalataya upang ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong biyaya at kalwalhatian. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yan. Isang mabiyayang Biyernes ng umaga muli, mga kasolidrat. Biyernes na naman, tapos na ang isang araw. Bukas, weekend, Sabado, no? Ang bilis ng panahon. Kaya ngayon, mga kasolidrat, ang talatang ating binasa sa Mateo, ito ay bahagi ng pagtuturo ni Jesus tungkol sa tamang pananaw sa buhay. Tamang pananaw sa buhay. Sa kultura ng Biblia, ang mata, ito ang mata natin, ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na paningin, kundi sa pananaw. Hangarin, puso, at paraan ng pagtingin ng tao sa Diyos, sa ating kapwa, at sa sarili. Ang mata ang nagsisilbing bintana ng ating buong pagkatao. No? Nagsisilbing bintana. Kung malinaw ang ating paningin, mga kapatid o mga kasolidra, no? At ito'y nakatuon sa Diyos, magiging maliwanag ang direksyon ng ating buhay. Ngunit kung ang ating paningin ay pinuno o napuno ng kasakiman, napuno ng inggit, napuno ng pagmamataas, at napuno ng kasalanan, ang buong buhay natin ay maaapektuhan ng kadiliman. Sa ating panahon ngayon, mga kasolidra, maraming bagay ang nakikipag-agawan sa ating pansin. No? Maraming bagay ang nakikipag-agawan. Ang social media, isa yan. No? Social media. Material na kayamanan. Di ba? Katanyagan, kapangyarihan, at pansariling ambisyon ay maaaring maging sentro ng ating paningin. Unti-unti nitong inilalayo ang ating puso sa Diyos, mga kasolidra. Kapag ang ating mga mata ay nakatuon lamang sa mga bagay na pansamantala, nawawala ang ating kakayahang makita ang mga bagay na walang hanggan. Nagiging abala tayo sa paghahabol ng tagumpay. Ngunit
nakakalimutan natin ang tunay na layunin ng buhay. Ang makilala na, mahalin at paglingkuran ang Diyos. Ang masamang mata na binabanggit ni Jesus ay hindi lamang tumutukoy sa paggawa ng kasamaan, kundi sa pusong puno ng maling motibo. Maaari tayong gumawa ng mabuti, mga kasolidra. Ngunit, ang layunin ay upang mapuri ng tao. Di ba? Maaari tayong maglingkod, ngunit naghahangad lamang ng pagkilala. Maaari tayong manalangin, ngunit walang tunay na pagsuko sa Diyos. Kapag mali ang motibo, mga kasolidra, kahit ang mabubuting gawa ay nawawalan ng tunay na liwanag. Isa ring anyo ng masamang paningin, no? Ang pagiging mapanghusga sa kapwa. Kapag lagi nating nakikita ang pagkakamali ng iba, ngunit hindi ang sarili nating kahinaan, mga kasolidra, nagiging madilim ang ating puso. Ang pagmamataas ay nagbubulag sa atin upang makita ang biyaya ng Diyos. Ang taong mapagpakumbaba ay madaling makita ang kabutihan ng Panginoon at ang pangangailangan niyang magbago araw-araw. Mahalagang tanungin natin ang ating sarili, mga kasolidra. Ano ba ang madalas kong